ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Nandito po tayo ngayon sa pagpapatuloy ng kaapat na linggo ng regular na kampanin dito sa Templo San Maria. Ngayon po, meron pa tayong isang sikas. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Evangelista, Kapitulo 8, versikulo 12 hanggang 20. Ang sabi po, ganito, muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ngayon, kung pag-aaralan natin, ano po ba ang karakteristik ng ilaw? Siyempre, para magkaroon siya ng tanglaw, dapat meron siyang ilawan. Ngayon, yung pinakailawan niya, yung katawan mismo ni Kristo. Na wala siyang ibang iniisip, kundi yung plano ng kanyang Ama na muli niyang maibalik sa Diyos ang lahat ng mga tao. Kaya ang nang ginawa, basic, 12 alagad muna ang pinili niya. At doon sa 12 alagad, isa lang ang sinabi niya doon, follow after me. Sumunod ka sa akin. Ngayon, sinubo sila para mangaral ng salita ng Diyos, magpagaling ng mga may karamdaman, at ganun din, magtuloy sila sa mga tao lahat, dapat mabautismohan sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya po, dahil doon mismo kay Kristo, nagmula yung pagiging daan o pamamaraan. Kasi ang ilaw o liwanag para sa mga tao na muling makabalik sa Diyos. Kaya siya yung tinatawag dito na ilaw ng sanglibutan. Ngayon, iba kaya sinabi niya, sumunod ka sa akin. Ang sabi dito, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Pero kung yung pagsunod kay Kristo, depende po yan sa ginagawa natin. Kasi kahit sabihin na natin, nangaral ka, makasama namin. Kumain kami ng ibinigay mong pagkain. O kaya nagpagaling ka sa gitna namin. Kapag taliwas naman ang ating ginagawa, sa lahat ng halimbawang ginawa ng ating dakilang Panginoon, sabi niya, hindi ko kayo na nakikilala kung kayo'y taga-saan. Kaya para makilala tayo ni Kristo, dapat maramdaman natin sa ating puso na nandyan siya sa ating kaloob-looban. Nagahari ang pag-ibig sa kapwa. Nagahari ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kapag pinag-aharian na tayo ni Kristo, doon natin masusumpungan. Kasama na tayo nasa liwanag na natatanglawan na. Kumbaga yung bunga ng ating mga ginagawa ay pawang mabubuti ang makikita ng ating mga kapwa. Kaya yun na yung liwanag. Yung kalinisan ng ating pagiging isang taong matuwid o mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Paano ito? Sinabi nga sa kanya ng Pariseo, nagpapatutuo ka sa iyong sarili, hindi totoo ang patutuo mo. Kahit siyempre, yung mga Pariseo, mga panatiko, ang gusto nila yung patutuo ng hindi lang isa, kundi merong ikalawa. Kumbaga, sa pamamagitan ng sinabi ng isa, dapat mayroong witness para yung patutuo maging constant. Kumbaga, matibay ang patutuo.
Dahil nga ang mga Pariseo ganun yung pananaw nila, ngayon anong paliwanag ng ating dakilang Panginoon? Sumagot si Jesus sa kanila'y sinabi, "Bagamat ako'y nagpapatotoo sa akin din, ay totoo ang aking patotoo. Sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroon. Dapat hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako paroon." Dahil po, ang ating dakilang Panginoon, alam niya kung saan siya nanggaling. Mula sa labas ng sanlibutan, isang katawan ang inihanda para sa kanya, gagawin siya mamumuhay bilang isang Mesiyas, kasi ang tinatawag na Kristo o tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya alam niya kung saan siya galing, alam niya yung pagpasok niya dito sa sanlibutan, alam niya rin kung saan siya babalik. Pero yung mga Pariseo, dahil panatiko, ang gusto nila, mayroong pruweba na nakikita ng mga mata na dalawa dapat ang magpapatuo. Si Kristo na nga mismo ang nagpapatuo. Ngayong mga gawa na kanyang ginagawa ay gawa ng kanyang mga ama o ng kanyang ama na patuloy na gumagawa hanggang sa ngayon. Kaya marami ang mga tao na kahit nasa kabigatan nagsisidaling dahil ang ama patuloy na gumagawa sa pagpapagaling ng may mga karamdaman. Sa pagpapatawad sa mga nagkasala, lalong-lalo na yung mga nagbabalik loob sa Diyos. Binibigyan lahat yan ng Diyos. Kaya yung ama, patuloy na gumagawa. Kahit ang ating dakilang Panginoon, ganun din. Nagpapatuloy siya sa kagawa sa pamamagitan ng aral na kahit saan man sa sanlibutan, ipinapangaral ang Ebanghelyo upang makarating sa lahat ng sulok ng sanglibutan sa buong sangkatauhan. Kaya naman sabi dito sa kasunod, sabi ng ating bakit, "Nagsisihatol kayo ayon sa laman, ako'y hindi humahatol sa kanino man tao." Bakit po? Yung mga Pariseo kasi, meron silang pinagbabatayan dahil simple inaral nila yun. Bago ka maging Pariseo, dapat may master ka at 70 na laws o mga kautusan o tinatawag na mga batas. Yung panahon ni Moises, na kung sila panatiko, kailangan may master eh. Pag na-master mo yan, isa ka ng Pariseo. Ang problema lang sa Pariseo, panatiko o plastic o ipokrito. Bakit? Yung kautosan, sila ang tagapasunod, ini-implement nila para sundin ng mga tao, pero sila hindi kasali. Kaya tinawag silang ipokrito o hypocrites. Mapagpaimabaw na mapagpumwari yung kanilang mga sarili malilinis, pero sa kaloob-looban nila, mga manggaramong sila. Napakarami yan ngayon. Mga pastor, na walang iba, pinapangaral niya ang kaligtasan, pero sa kabila naman noon, nagligtas ka na ng kaluluwa, meron ka naman tinatanggap na parang magbigay ka. Ano sabi ng ating dakilang Panginoon? Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob. Paano kung tinuturo nga mismo ng pastor para ang tao obligahin na magbigay ng marami? Para lamang may sasantatakupin pa sa asahan ang durungawan ng langit na pinagkagamit pa yung mga aral na para lamang sa mga Israelita. Hindi naman tayo mga Israelita. Tayo nasa labas ng Israel. Hindi tayo kasama sa implementation noon. Kaya ngayon, ano nangyayari? Nalilinlang ang tao. Yun yung mga gawain ng mga Pariseo at na mapanlinlang. Nang ngayon, ginagamit din ang aral o salita ng Diyos para manlinlang. Sila yung mga makabagong Pariseo sa panahon ngayon. Na inuobliga ang member magbigay pero sila hindi nagbibigay. Plastic pa rin. Sabi nito, oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Kaya po ang ating dakilang Panginoon,
Ang pinakatrabaho niya lang pagbaba dito sa ibabaw ng sanlibutan. Maibalik muli ang tao sa Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos. Pero, hindi pa siya humahatol. Hahatulan ng tao ayon sa mga aral na kanyang ipinahayag. Uhusgahan ng tao, depende po sa paglabag, lalo na. Sabi nga, sakang nakakaalam na ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. May nakasalubong ka na humihingi ng limos, alam mo na yung paglilimos tinuro ni Kristo, pero nilipuan mo. Hindi pa gagawang mabuti yung maglimos, pero hindi mo ginawa, kasalanan. Nandito na yun. Bakit? Sabi nga, hindi ko na isusulat ang mga kautusan sa mga tapyas na bato, kundi ilalagay ko na sa mga pag-iisip ng tao at isusulat ko na sa kanilang mga puso ang mga kautusan sa makatuwid. Kung umiral nga yung habag para magbigay ka ng limos, pero umiral ito, wag na, sayang. Ibig sabihin, nagsasala tayo at udyok lang ito. Dito kasi pumapasok yung udyok. Natatalo ito. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, nagpapatutuo siya sa kanyang sarili, kasama niya ang Ama na gumagawa. Oo, at sa inyong mga kutusan ay nasusulat na ang patutuo ng dalawang tao ay totoo. Totoo sa buhay ng tao. Kapag nagsalita ka lang mag-isa at wala kang witness, hindi ka paniniwalaan. Yan ang dito sa ibabaw ng sanlibutan. Pero si Kristo, nagsasalita siya, pinatutuhanan siya ng Ama. Isang beses, nung tanggapin niya ang bautismo mula kay Juan, nagpatutuo? Espiritu Santo na nagsasalita sa pamamagitan ng isang kalapating dumapo sa balikat ng ating dakilang Panginoon, nang lumililim sa kanya, kano ang tinig na sinasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Hindi ba ka nagpatutuo na yung Ama patungkol sa ating dakilang Panginoon? At pangalawa, nung kasama niya si Santiago, si Pedro at Juan umakyat sa bundok, at habang lumalayo ang ating dakilang Panginoon, nagliwanag sa paligid nila. At kausap na doon si Moises at Elias. At natakot yung tatlo. Nagrekomenda pa. Paano kayo gumawa tayo dito ng tatlong kumul? Isa kay Moises, isa kay Elias, isa sa'yo. Pero hindi naunawaan ni Simon Pedro yung kanyang sinasabi. Kaya ano nangyari? Meron na naman silang tinig na narinig. Ito ang sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Pero pagdating po sa mga Parisiyo, hindi nila alam yun. Pero yung mga lingkod, o tagasunod ng ating dakilang Panginoon, yung tatlo na palaging kasama ng ating dakilang Panginoon, alam nila na si Kristo ay hindi nag-iisa, palaging naroon ang Ama na kasama niya. Kaya nga sinabi ng ating dakilang Panginoon, walang kahiligan ng ulo ang anak ng tao. Dahil po, kumbaga, walang tumatanggap sa ating dakilang Panginoon Hesus Kristo. Ang tumatanggap lang sa Kanya, yung mga nagsisisunod sa Kanya. Ikaling dalawang alaga. Pero mahihina pa ang kanilang pananalig. Baka nga si Simon Pedro ay medyo mayabang. Sabi niya, hindi kita iiwan hanggang kamatayan. Pero anong nangyari? Sabi ng ating dakilang Panginoon, alalahanin mo Pedro, bago tumilawak ang makalawang manok, 3 beses mo akong itatapwa. Tayo wala lang yung Simon Pedro. Pero yung natatwa niya na, naalala niya yung manok nung tumilawak, nagsisipo si Simon Pedro. Nandun pa rin yung kapakubabaan magunat mayabang si Simon Pedro. Tuloy natin. Sabi ng ating dakilang Panginoon,
Ako ang nagpapatotoo sa akin din, at ang amang nagsuko sa akin ang nagpapatotoo sa akin. Para maging intact yung samahan ng ama at ng anak, dapat kung ano yung sinasabi ng anak, dapat pinatutuhanan din ng ama. Kaya nagiging powerful yung pangangaral ng ating dakilang Panginoon. Dahil sa oras na may lumapit sa kanya na may karamdaman, kapag pinapagaling, sinasabihan ng ating dakilang, magaling ka na magkasama. Gumagawa nga na nakasama niya para gumaling yung tao. Para muling maibalik sa dating kalagayan na malakas ang tao. Mula sa pilay, nakakalagad dahil pinamalaya sila sa mga espiritong pilay. Yung piping espiritu na nandoon sa kaya nagpipi yung tao, pinalayas yung piping espiritu kaya nakapagsilita ang tao. Ganun napaka-powerful. Pati yung mga bingi, lahat, may kito, lahat ng yan ay pinagaling. Hindi lang si Kristo nag-iisa doon, kundi kasama niya ang ama na nagpapatotoo na napaka-powerful o makapangyarihan ng ating dakilang Panginoon, Hesus Kristo. Pero yung mga tao nakapaligid sa kanya, hindi siya kilala. Pariseo, mga matatanda ng bayan, mga Saduceo, lahat kanyang hindi kilala si Kristo. Sino yung nakakakilala kay Kristo? Yung mga tao nasa kalagayan ng yung ang tawag inaalihan ng mga mababang espiritu. Anong sabi ng mga masamang espiritu? Ikaw na anak ng kataas-taasan, naparito ka ba upang kami puksain? Anong ginagawa ng ating dakilang? Dahil kilala siya ng mga espiritu, sinasaway niya para huwag na magsalita. Ibig sabihin, mabuti pa yung mga masamang espiritu, kilala si Kristo. Pero yung mga tao na kapaligid sa kanya, naghahanap pa ng pruweba, naghahanap pa ng patutuo. Na hindi lang siya magsalita, kundi mayroon kang isang magpapatutuo kay sa ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kaya napakababaw ng kanilang mga pananaw. Sana po tayo, hindi ganun din kababaw ang pananaw, kundi mas lalo pang lumalim dahil alam natin, gumagawa tayo, hindi lang sa gusto natin, kundi kasama natin si Kristo, pati yung aral niya. Kaya dalawa pa rin. Sabi nito, sa kanya guys, kanilang sinabi, saan naroon ang inyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ko ni ang aking ama. Kung ako'y inyong makikilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Ibig sabihin, ang pagkakakilan lang kasi, dahil sila ay iisa sa pinaka-objective sa gawain at sa pagka-Diyos. Kapag sinampalatayanan natin si Kristo, sinampalatayanan natin ang Ama. Kapag tayo'y sumunod kay Kristo, sumusunod na rin tayo sa Ama. Ngayon, paano natin masasabi na si Kristo lang ang pinapupurihan natin kasama natin ng Ama? Dahil ang Ama ay sumasa anak at ang anak ay sumasa Ama. Ibig sabihin, walang problema kahit si Kristo lang yung sambitin natin. Kahit yung mga pinagaling ng ating dakilang Panginoon, lumuhod kay Kristo. Ibig sabihin, yung honor na tinanggap ng pagsupok ng isang taong makasalanan sa harapan ni Kristo na lumuhod, katanggap-tanggap yun sa Ama. Dahil ang ating dakilang Panginoon mula sa sinapupunan ng kanyang Ama. Kaya yung reward o yung pagpapala o kapurihan ng kanyang anak na walang ibang ating dakilang Panginoon, kapurihan na rin ng Ama. Kaya ang ating dakilang Panginoon, pwede siyang turuan, pwede siyang sambahin. Pero yung mga anghel, hindi, sabi ng mga anghel, ingatan mo huwag gawin yan. Kahit nilhuran sa nihuman ng Evangelista, ako'y kapwa mo rin alipin. Isa lang ang dapat nanuhugan, yung Diyos sa makatuwid pa kayong Ama at ganun din ang kanyang buktong naknak ng ating sinasampalatayanan
walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Lahat ng ito ay nasa pangyayari na sinasabi, sinilita niya ang mga salitang ito sa dakong kabanyaman na nagtuturo siya sa templo at walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, idinadaan niya sa pagtuturo sa mga tao upang mabuksan ang mga kaisipan. Pero kung sarado talaga ang pag-iisip, katulad ng mga Parisiyo, wala pong chance ang aral o turo ni Kristo. Katulad din natin, kahit na problemado ka, punong-puno yung isip mo ng pinagdaanan mo bago ka nakarating sa eskwela, pagdating mo sa school, wala kang matututunan. Doon pa lang sa daan, nagkabusit-busit na yung buhay mo. Kumbaga, napuno yung utak mo. Maliban siguro kung isalin mo yung laman nun. Ilipos siya, pagtahinga ka muna. Mag-silent ka muna kahit ilang minuto. Hindi mo nang pakinggan yung aral na tinuturo ni Teacher. Katulad yun ng isang baso, na kapag puno ka ng aral, paano mo isisiksik ang isang aral doon? Siyempre, tanggalan mo muna ng dakong naman. Kawasan mo para maka-absorb ulit ng bagong aral o turo. Yan po ay mga halimbawa na dapat matutunan natin mag-adjust, magpahalaga sa bawat mga bagay na mahalaga. Lalo-lalo na yung mga aral o turo na natutuhan natin sa eskwelahan, sa pagsimba, at kung saan-saan nito man. Yan ay nagagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Siguro po hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kahilingan, karaingan, idulog natin yan sa Diyos at pangunahan niya tayo sa ating mga ginagawa upang manatili tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Pagsunod na rin sa kalooban ng Kanyang Ama. Salamat sa Diyos at magandang hapon sa bawat isa.